Tulad ni Botswana President, siguradong magugulat at mamamangha ka rin kung ipapahawak sa'yo ang diamanteng ito. Hindi lang ito basta diamond dahil ito ang second largest diamond in the world. What? God is good. Ito naman ang CTF Pink Star Diamond. Nabenta ito sa halagang $71.2 million o nasa 4 billion pesos sa pera natin ngayon. Ito naman ay mga maliliit na uncut diamonds. Madalas na nating marinig ang marketing slogan na diamonds are forever. Dahil bukod sa napatunayan na ang tibay nito, bumenta rin ito sa merkado lalo na sa wedding rings. Dahil tulad ng diamond ring, ang pagmamahalan ay forever din. Pero base naman sa video experiment na ito, diamonds are not forever. Maaari itong maglaho sa matinding init. Ayon din mismo sa isinagawang experiment ni naturalist Giuseppe Averani at physician Cipriano Tardioni sa Florence, Italy noon pang 1694. In general, diamonds are usually pretty resilient, but under these conditions, they're actually getting vaporized. And after about 40 minutes, all of my diamonds had disappeared. Balik tayo sa naunang video. Makikitang hawak ni Botswana President Mokwetsi Masisi ang rough 2,492 carat diamond. Natagpuan ito sa Karowe Mine sa northeastern Botswana sa pamamagitan ng X-ray detection technology na ginamit ng Canadian firm na Lucara Diamond Corporation. Tinatayang nasa 500 grams ang timbang nito at tinaguri ang second largest rough diamond ever found. Kung hahawakan naman, sinlaki ito ng palad. Ayon sa independent analyst ng diamond industry na si Paul Zimnisky, maaaring tumagal ng ilang buwan bago malaman ang eksaktong presyo nito. Tansya naman ng mga industry expert, maaaring umabot ito ng higit sa $40 million batay sa sukat, high quality grade, rare characteristics at historical significance nito. Pero ano nga ba ang pinakamalaking diamante na natagpuan sa kasaysayan? Ang largest diamond in the world ay ang 3,106 carat Cullinan diamond na nahukay sa South Africa noong 1905. Ipinangalan ito kay Thomas Cullinan. Hinati ito sa 105 gemstones na may iba't ibang laki. Hinubog pa ito sa 9 major diamonds na parte ngayon ng British Crown Jewels. Ang may hawak naman ng record bilang pinakamahal na naibentang diamante ay ang CTF Pink Star. Ayon sa Guinness World Records, nabenta ito sa isang auction sa Hong Kong sa halagang $71.2 million. Pero teka, may isa pa. Kung ang mga nabanggit natin ay ang pinakamalaki at pinakamahal, aakalain mo bang may hihigit pa rito? Ito ang Kohinoor Diamond, itinuturing na priceless diamond. Bagaman maliit ito kumpara sa Cullinan at Botswana diamond, itinuring itong most expensive diamond in the world dahil sa hindi matutumbas ang halaga nito at mayaman sa kasaysayan na tumagal ng mga siglo. Dumaan na ito sa iba't ibang kaharian ng India hanggang sa napasakamay ito ng Briton at naging bahagi ng British Crown Jewels noong 1800s. Ayon sa Gemological Institute of America o GIA, ang orihinal na timbang nito ay 793 carats. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay pinutol at pinaliit kaya sa kasalukuyan ay 105.6 carats na lang ang timbang nito. Pag-usapan naman natin ang rough diamond. Ito yung natural state ng diamante matapos mahukay sa ilalim ng lupa. Hindi pa ito pinoproseso, pinuputol at pinakikinis. Sa mata ng hindi profesional, mukha itong ordinaryong bato. Pero kapag naproseso na, nagiging isa itong napakagandang diamante na ginagamit sa iba't ibang uri ng alahas o kagamitan. Dagdag kaalaman naman tungkol sa Botswana. Mula sa one of the world's poorest countries hanggang sa mabilis na pag-unlad dahil sa diamond industry at ngayon ay isa na itong upper middle income country. Sila rin ang isa sa mga pinakamalalaking producer ng diamante sa buong mundo at isa sa main diamond exporting countries sa Africa na nag-ambag ng halos 20% ng global production noong 2023 ayon sa global data. Tinagurian ang Botswana bilang second largest producer of natural diamonds in the world na nagre-represent sa 30% ng GDP at 80% ng
export nito ayon sa International Monetary Fund. Sa madaling salita, ang kanilang diamond industry ay isa sa pangunahing nagdadala ng kita sa bansa at itinuturing ang Botswana bilang modelo pagdating sa matinong pamamahala ng likas na yaman. Bagaman sumikat ang marketing slogan na diamonds are forever, hindi pa rin masisiguro ang tibay nito sa iba't ibang aspeto dahil ang tibay ay hindi nasusukat sa anumang material na bagay kundi nasa tao mismo, maaaring sa katangian ng iyong minamahal o sa pagmamahal sa bayan. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, mag-comment ng big yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!